Mindset lang ba? Inutakan nila ako kasi minsan linulugi nila ako sa tubo. So, ang ginawa ko, mina-mindset ko na lang din sila. Bata pa lang tayo nun, di pa tayo dalaga. Ngayon, nung grade 3 na ako, di na ako nagtitinda kasi medyo nahihiya na ako. Pero, bully yung napala ko nung time na yun. Siyempre, mahirap lang kami talaga. Then, wala akong uniform, wala akong mga abaya, ganun. Kasi abaya yung ginagamit namin doon. Siyempre, ayun, nag-aabaya kami, kailangan namin ng abaya, mga hijab, gano'n. So, wala kaming perang pambili ng gano'n. Hindi naman siya mahal totally. Tag 100 lang, pero hindi talaga namin kayang bilhin. Nung time na yun, binubuli naman ako. Kasi, hindi daw ako nagpapalit ng damit. Actually, totoo naman yun. Naalala ko nga eh. Nilalaban ko naman siya araw-araw para hindi siya mabaho. And binubuli ako kasi nga hindi ako nagpapalit ng damit. Ang sabi ng mga kaklase ko nung naalala ko talaga. Sabi niya, uy, si ano, hindi nagpapalit ng damit. Sabi niya, araw-araw yan na lang yung sinusuot niya. So sabi ko, at least hindi ako mabaho. Okay ko lang. Minsan sobrang nasasaktan ako. Kasi bully yun eh. Pero bumabawi ako sa mga test namin, sa mga pinag-aaralan namin. Nahayaan ko sila na mambubuli sa akin. Basta sabi ko ako, mag-aaral ako. Totoo lang, hindi ako nakaabot hanggang grade 6. Never ako tumutok sa grade 6, grade 5 nga, hindi ko inabot eh. Sa totoo lang, maging totoo na lang tayo. Wala akong pakialam kung mambabasa ko ngayon. So, grade 4, 2013, naging grade 4 na ako. Second reading quiz namin, tumigil na ako. Bakit? Kasi naghahati yung oras ko eh. Siyempre ako, gusto ko yung maging negosyante ako. Ang ginawa ko na lang, ako nagtrabaho ako sa Pen-Pen. Marami nakakaalam na nagtatrabaho ako dyan sa Pen-Pen 3 sa Labu-Labo. Nagsa-sideline ako. Pag wala akong klase, doon ako pumupunta. Pero nung time na laging contribution, ganun. Then, ang ginawa ko, sabi ko, parang yung pinagtatrabahuan ko sa 2 araw, napupunta sa contribution ko. Tapos wala pa akong mga gamit, hindi ko kaya bilhin yung pampaganda ko, yung mga bagay na pangangailangan ko, kahit dalaga na ako noon. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho, sabi ko, makabasa naman ako eh. At least makabasa ako, hindi ako maliligaw, ganun, yung nasa isip ko mga time na yon. Hanggang sa nung time na umuwi na yung ate ko noon, sumama ako sa kanya sa Maynila. Sabi ko, siyempre, nakita ko yung ate ko, ang ganda niya, ang puti niya, may mga nadadala siyang kung ano-ano. Sabi ko, parang gusto ko yan. Gusto ko yung ganun. Yung marami ako na nabibili sa sarili ko kasi pinagmamayabangan ako ng ate ko eh. Doon sa abroad, ganito, ganyan. Marami ka talagang mabibili. Ganito, ganyan. O, diba?